The God who fills empty things. Sabihin nyo nga po, empty things. May mga bagay tayo na minsan wala tayo. Nagkukulang tayo. Minsan talaga walang-wala. Minsan negatibo pa. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, ibahagi sa inyo, yung isang naturalesa ng ating Diyos kapag tayo po ay walang-wala, nagkukulang, or even baon sa utang. Dahil merong isang ginamit ang Diyos, isang storya, totoong storya na nangyari kung saan naranasan niya yung nag-uumapaw na pagpapala kahit siya ay walang-wala at baon sa utang. Nakaka-relate ka ba ngayon, kapatid? God wants us to multiply even in your empty things. Even in your empty situations, gusto ng Diyos punan yan. Gusto ng Diyos gamitin yan dahil may layunin siya ngayong araw na ito. Naniniwala ka ba, kapatid? Shout amen. Let's read it to 2 Kings chapter 4 verse 1 to 17. The wife of a man from the company of the prophets cried out to, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now, his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side." She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." Praise God for the reading of His Word. So ito po yung isang storya kung saan may isang babae na nawalan po ng asawa. Okay? At yung asawa niya ay isang propeta, kasama po siya sa company of prophets. And that time, napakatindi po ng pangyayari because si King Ahab at si Jezebel, pinagpapatay yung mga propeta. At marami pong nangyaring hindi magaganda po sa bayan ng Israel. And isa sa mga propeta po ay namatay doon. At kasama po itong asawa ng widow na ito. At alam niyo po, kapag namatayan ka ng asawa, lalo na asawang lalaki, parang wala ka ng buhay. Dahil ang nagbibigay lang ng provision that time sa family is yung lalaki. Kaya lang, itong lalaking ito, parte siya o lingkod siya ng Diyos kasama sa mga propeta. Wala naman siyang contribution sa SSS noon. Wala naman siyang yung makukuha kapag namatay. Kaya nakakalungkot minsan pag ang pastor, talagang pag nawala yung pastor, kawawa talaga ang pamilya. Pero naniniwala ako na may karunungan po na nanggagaling sa Diyos para hindi po tayo magkulang. Amen po ba? Kaya naman lumapit ito kay Elisha. Itong babae na to humingi ng tulong at sinabi niya, "Kilala niyo naman po yung asawa ko na siya po ay may takot sa Diyos." At sinabi ni Elisha, "Ano ang pwede kong maitulong sa iyo?" At sinabi niya yung sitwasyon na walang-wala siya. At yung kanyang 2 anak na meron siya, dahil may malaking utang siya, ang magiging kabayaran ng utang niya ay kukunin pa yung 2 anak niya. Isipin mo yung ganong sitwasyon na yon. Walang-wala ka na, pero kukuhanan ka pa. At napakasakit po sa isang nanay, nakunin yung 2 mong anak para lang pambayad sa utang. Tama po ba? Hindi po magandang sitwasyon yun. Kaya naman, sa sitwasyon na ito, kumilos ang Diyos.
kumilos ang Diyos. Doon, kay Propetang Elisha. At sinabi niya itong instruction na ito. Sige, kumuha ka. Ano bang meron sa'yo? Sabi niya, wala po talaga ako. Ang meron lang ako yung boteng ito. Pero sabi ni Elisha, ganito ang gawin mo. Manghiram ka sa kapitbahay mo ng mga bote, ng mga jars na walang laman. At huwag ka lang manghiram ng kokonte. Damihan mo pa. So nanghiram nga sila. At nung nanghiram sila, ganito ang gagawin ninyo. Lagyan nyo yung bote ng oil. At nagtataka sila sa bawat bote na inilalagay doon sa jar, napupuno bawat bote. Hanggang sa lahat ng bote po ay napuno. Inutusan ng nanay niya yung 2 anak na yon at napuno po yon. At nung napuno po yon, sabi ni Elisha, now go and sell. Sipin mo, binigyan siya ng pangnegosyo, no? Minsan kasi akala natin kapag tayo ay nanghihingi ng provision sa Lord, gusto natin yung instant eh. Lord, bigyan mo ako ng pera, yung kailangan ko ngayon. Lord, bigyan mo ako ng pagkain, yung kailangan ko ngayon. Minsan ganun tayo. Pero ang Diyos, meron siyang karunungan. Do you know why? Dahil ayaw ng Diyos na ang pagpapalang ibibigay niya sa'yo, nasasayang. At tinitignan niya muna ang puso mo kung handa ka ba talaga. Handa kang makinig, handa kang sumunod pag nakuha mo na yung pagpapala. Kasi may mga pagpapala na minsan nakukuha natin, ito ay nawawala because we lack understanding, we lack wisdom, because our hearts are not prepared. Kaya ang Diyos hindi agad-agad nagbibigay ng pagpapala. Kailangan makita niya muna ang puso mo. Because He is a God who always tests our hearts. Tignan natin kung tapat ka pa talaga. Kasi kung tapat ka, tatapatan ng Diyos yung katapatan mo. Amen po ba? Are you willing, church, na magpatest sa Panginoon? Are you willing, church? Parang konti lang, 3 lang. Sige, yung amen, yun lang. Talaga makakaranas. Amen? Hallelujah. At meron po akong 6 na prinsipyo, mga katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo. Number 1, God begins with what you already have. Walang-wala ka na, pero alam nyo po ba, kapag wala ka na, minsan may gustong itanong ang Diyos sa'yo, baka meron ka dyan na pwedeng gamitin ng Diyos. Alam nyo po, nung kami ni Pastora, nung walang-wala kami, actually, nung na-construct yung building nun, may time na, as in wala, konti lang yung meron kaming pera. Tapos naalala ko to, ano bang meron sa bahay namin? Naalala ko, meron kami mga pinagputulan na bakal nung kay Alan. Yung mga tira-tira. Yung mga tira-tira natin sa church, nakatambak lang doon. Ang dami doon. Anong gagawin ko dito? Ang dami po noon. Binenta namin. Binenta namin, naka 1,000, less than 1,000 kami. Minsan kailangan may hahanapin ka lang sa bahay na ipapagamit sa Lord. Minsan nanghihingi tayo ng negosyo. Nagtatanong tayo paano magsisimula. Pero yung kalan mo doon, nandoon lang, ang tagal-tagal na. Pwede ka naman mag-bake, pwede ka naman magluto. Ang daming kaparaanan, ang daming mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, and yet we overlook it. Minsan hindi natin napapansin, nandoon lang yung pwedeng gamitin ng Diyos. At alam mo ba kung ano yung pwedeng gamitin ng Diyos? Yang buhay mo. Kaya ka nandito ngayon kasi gusto mong magpagamit sa Diyos. Amen? Kasi gusto mo yung buhay mo mapuno. Ayaw natin yung nawawalan tayo. Mahirap pagpalain yung mundo, di ba? Ang ating mandate is to make Jesus known into all the world. Ipakilala si Jesus. Pero paano natin ipapakilala si Jesus kung tayo ay walang-wala? Kristiyano kayo, pero mukha naman kayong pulubi. Kaya minsan nakakahiya yung iba na ginagawa. Pag Kristiyano, nanghihingi, nang bibigay ng sobre. Dapat nga ikaw yung nagbibigay. Amen? Gusto mo ba yung ganong katayuan ng buhay? Na imbis na ikaw yung tanggap ng tanggap, ikaw yung magbibigay? Dapat ganun po yung ating inaasam sa buhay. The God who is alive, that who will bless the world through your life.
Ganyan ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Abraham. Ginamit niya ang pamilya ni Abraham para pagpalain ang buong mundo. At gagamitin ng Diyos ang buhay mo at ang pamilya mo para pagpalain ang mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga tao na nasa paligid mo. Amen. Kaya makikita natin doon na sabi ng babae, I have nothing except. Sabihin nyo nga po, except. Yan. Minsan doon mo lang makikita, meron ako, wala ako, pero meron ako nito. Di ba? May buhay ka, may kalakasan ka, may talino ka. Ipagamit mo yan sa Diyos. Many of us overlook what God has already placed in our lives because it seems too small. God rarely asks us for what we don't have. He asks us to surrender what we do have. Ang gusto ng Diyos, yung meron ka ngayon, isuko mo yan sa Diyos, ipagamit mo. Maaring matagal ka nang kinakausap ng Diyos. Ano ba yung meron sa'yo na dapat matagal mo nang ginagamit at matagal nang ginagamit ng Diyos para maging rason ng pagpapala? Marami tayong pwedeng ipagamit sa Diyos. Nasa atin lang po ang desisyon. Amen po ba? Exodus chapter 4 verse 2, katulad nga ni Moses, God asked Moses, what is that in your hand? Alam niyo si Moses nung tinawag po siya ng Diyos para palayain yung mga Israelita doon sa Ehipto. Sabi ni Moses, anong meron ako? Meron lang siyang kahoy. Hawak-hawak niya yung staff. Pero anong magagawa nun? Yun yung bagay na ginamit ng Diyos para hatiin yung dagat. Yun ang ginamit ng Diyos para maranasan ng Ehipto yung mga plague. Kinakita ng mga Ehipto na totoo at buhay ang Diyos ni Moses. Ganon din kapatid, may ibinigay sa kamay mo. Katulad din ng isang batang lalaki, John chapter 6 verse 9 to 13. Jesus multiplied a boy's small lunch. Nagpakain si Jesus sa 5,000, anong meron lang? Diba 2 fishes and 5 loaves? Kakaunti lang pero ginamit ng Diyos. Dumami, naging pagpapala sa marami. Amen po ba? Ganyan din ang mararanasan mo kapag pinagamit mo yung mga maliliit na bagay sa buhay mo. Amen, church? Are you there, church? Are you willing to give it to God, to surrender it to the Lord? Number 2, God loves to fill empty things. Sabihin mo nga sa katabi mo, God loves to fill empty things. Sabi niya, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask just for a few. God did not ask for full jars, He asked for empty ones. Alam mo, hindi ka mapupunan ng Diyos kung yung buhay mo punong-puno ng pride, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng offenses. Gustong gamitin ng Diyos, pero yung laman ng buhay mo, puro hinanakit, puro reklamo. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung ang buhay mo pinuno mo ng mga negative things? Kaya ang gusto ng Diyos, yung mga buhay na handang isuko, handang ibigay. Kasi doon lang magpupuno ang Diyos kapag tayo ay walang-wala. Di ba? Minsan kapag walang-wala ka na, doon ka lang umiiyak. Doon ka lang nananalangin, doon ka lang lumalapit sa Diyos. Pero kapag pinagpala, nandyan na yung blessing, nakakalimutan na, di na magsisimba. Mabakbaksyon muna kami, pastor. May outing kami, pastor. Tapos kapag nawala na, kailangan na, andyan na, magbabayaran na ng utang, kung ano-ano. Lord! Diba? Saka lang tayo tatakbo. Saka lang tayo hihingi sa Panginoon. Pero alam niyo, kahit ganun pa yung sitwasyon, God loves to fill empty things. Amen? Are you empty today, church? God will fill you today. Amen? God will fill you today. Your emptiness is not your disqualification. Alam niyo po, maraming tao nakikita ko, kapag walang pera, walang magawa. Pag walang pera, nasa kwarto, nagkukulong. Tama po ba? O ako lang? Kasi minsan wala akong pera, nagkukulong ako. Parang wala akong magawa. Ay ba kayo? So ako lang yon. Hindi ako normal.
Diba? Minsan kapag walang-wala ka, parang hindi ka makakilos. Pag walang-wala tayo, minsan ang init ng... Pag walang-wala, minsan ang ikli ng... Oh, alam na alam nyo. Bakit? Ganyan tayo. And minsan, iniisip natin, kapag walang-wala tayo, dinidisqualify na natin yung sarili natin. Hindi kaya akong gamitin ng Lord kasi wala ako. Anong magagawa ko? Pero look at her. Ginamit siya ng Diyos. Pero kumilos siya. Sabihin mo sa katabi mo, kumilos ka. Throughout the scripture, God fills what is empty. He fills empty hearts. He fills empty lives. He fills empty hands. But He cannot fill what is already full of pride, self-sufficiency, or unbelief. Minsan we rely dun sa trabaho natin, we rely dun sa negosyo natin. Hindi, kaya ko to, pastor. Hindi, kaya ko to. Alam mo, pag lagi tayo nakadepende sa sarili natin, tapos nanghihingi ka ng blessing, kapatid, kung yung trust mo ay nasa sarili mo, suportahan mo ang sarili mo. Pagpalain mo ang sarili mo. Kung masyado kang dumedepende sa negosyo mo, sa kliyente mo, sa mga promotion mo. Pero alam niyo po, gusto ng Diyos, in your empty situation, learn how to trust, how to depend on God. Whether you're empty or you're full, kailangan nakadepende tayo sa Panginoon. Yung buhay natin, hindi na dapat ito sa atin. Binili na ito ng banal na dugo ng Diyos. Kaya ang nagmamay-ari dapat ng buhay natin ay ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi na ikaw dapat yung nasusunod dyan. Sabihin mo sa katabi mo, stop it. Di ba? Ihinto mo na yung ikaw yung nasusunod. Dapat ang Panginoong Hesus. Kasi kung ang sarili lang natin nasusunod, maaring wala ako dito ngayon. Kasi kung nagmamatigas ako bilang pastor na pinapadala ako sa San Pedro, hindi ko kayo makikilala. Kasi ang sarap ng buhay namin ni Pastora doon sa Makati. Ang daming ilaw, doon kami sa BGC, may kanal, ang ingay ng tricycle. Yung buhay namin, masaya kami sa ganun. Pero nandito ako sa San Pedro, wow, tahimik. Walang busina ng bus. Diba? Pero may inutos sa amin ng Diyos na kailangan namin sumunod. And sometimes you have to empty yourselves para lang makasunod, para magawa yung layunin ng Diyos. And here we are right now, 7 years of God's faithfulness. Kung ako at si Pastora ginamit ng Diyos, kayo din gagamitin ng Diyos. Isuko mo lang yung buhay mo. Amen? Kaya nga sabi sa Psalm 107, 8-9, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Are you thirsty today, church? Are you hungry today, church? God is about to satisfy that. God is about to fill that emptiness and your hunger. Amen? Dapat lagi tayong nagugutom sa Panginoon. Amen? Nagugutom sa Kanyang salita. Nagugutom tayo sa presensya niya. Uy, church na! Uy, anniversary, dapat nandito ako. Amen? Kaya natutuwa ako, nandito kayo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, uy, bless ako, nandito ka. Number 3, miracle begins when faith in action. Alam niyo po, ang miracle, hindi yan yung nakaganon lang. Na parang aso na nag-aantay. May aso kami, ganun yung aso namin eh. Pag alam niya, nagbubukas kami ng chichirya, takbo. Tapos biglang nakaganon. Tapos nag-aantay na bibigyan siya. Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya mo, kailangan may kasamang pagkilos. Sabi nyo nga po, kilos. Kaya naman, in-instruct ni Elisha yung babae, sabi, borrow empty jars. Go inside, shut the door. And then pour from one small jar. Lahat, mapuno. At napuno yun.
Pero minsan kapag pakikinggan mo yung ano na yon, yung instruction na yon, bakit ko gagawin yan? Mukha lang akong loko-loko, Elisha, kapag gagawin ko yan. Hindi naman natin nakita na nagrason, na nagreklamo itong babaeng ito. Sumunod siya. Bakit? Dahil nananampalataya siya na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay kayang kumilos. Kaya naman, sasaliwan natin ito ng pagkilos din. Because it's always a partnership. Gusto mong gumaling, pero ayaw mo naman pumunta sa Panginoon, ayaw mo pumunta sa presensya ng Diyos. Paano ka gagaling? Gusto mong mapalaya, pero lagi mong iniisip yung ex mo sa nakaraan. Hindi mo mabitawan. Hindi ganun, kapatid. Kailangan may pagkilos. Kailangan may bibitawan tayo. Minsan hindi natin naiintindihan, pero kailangan gawin. Amen po ba? Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Kapag ikaw pala ay pumupunta sa presensya ng Diyos, and you seek Him, alam niyo po yung seek? Hindi ito yung parang, kunin mo nga yung hanapin mo nga yung salamin ko. Hindi po, yung seek dito, parang isang estudyante na may thesis na kailangan niya mag-research. Ganun po yung ibig sabihin ng diligently seek. Hindi ka mapapagod hanggang sa makuha mo yung miracle na inaasam-asam mo. Kaya you have to press in sa presensya ng Diyos. Hindi ka titigil bawat araw, bawat moment, lagi kang tatakbo sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi anong pangako ng Diyos? He is a rewarder. Binibigyan niya ng gantimpala. Kaya nga yung word na gantimpala, ganti na pagpapala. Ginagantihan ng Diyos yung ginagawa mo na paghahanap sa Kanya. Kaya kapag sumasaliksik tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Akala mo yung wala kang oras, inaaksaya mo yung oras. No! Being in the presence of God is the best thing in the world. Amen, church? Are you still there, church? And miracle happen because of obedience. Kailangan may pagsunod. Hindi pwede yung ikaw yung nasusunod. Minsan kasi meron tayong prinsipyo na ganito eh. Alam naman ng Diyos yung heart ko. Siguro naman, maiintindihan ng Diyos. Kapatid, matagal nang naintindihan ng Diyos. Ang hindi lang niya maintindihan, bakit hindi ka pa kumikilos. Deuteronomy 28 verse 1 to 2, "Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord, your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings," sabi nyo nga po, all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Yun lang pala ang sikreto talaga. Yung pananampalataya na may pagkilos. Kaya minsan yung pagpunta namin dito sa church, sometimes yung pag-pioneer namin dito sa San Pedro, naalala nyo kami ni Pastora noon, yung mga una naming nakasama dito, nagbabas kami terminal. Terminal to terminal. May oras lang yun. Yun po yung buhay namin noon. Ni wala po kaming isang taong kilala dito or kamag-anak. Pero pinapunta kami ng Lord dito. Kailangan namin kumilos. We need to obey because we know that is the instruction from the Lord. May mga times na walang-wala kami. May mga times na nagmi-meeting kami. Sabi ng mga anak namin, "Daddy, gutom na kami." Iniisip ko pa noon, mamaya pang 3:00 aalis yung bus kasi may oras siya. Iniisip ko na agad, ganitong gagawin ko. Uwi kami agad na maaga, tapos iniisip ko na yung mga recipe na lulutuin sa bahay. Para kapag pag dumating na kami dun sa bahay, mapapakain namin yung anak namin. Minsan may pagkakataon nalipasan na kami ng tanghalian dahil may meeting ako dahil first time ko ma-meet yung mga taong ito, kailangan ko
Connect sa kanila. Pero alam nyo po, after 2 o'clock, 2:30, paalis na kami. Nandun kami sa restaurant. Sa taas, pinagamit sa amin nung may-ari. Yung kanyang place, libre. Paalis na kami. Alis na kami nila, pastora, kasama yung mga anak. Sabi nung may-ari, Pastor, wag muna kayong umalis. Kain muna kayo dito. Alam niyo po yung restaurant na yun, buffet. Kaya tuwan-tuwa yung mga anak ko. Ay, kain muna tayo, buffet. Pagkatapos namin kumain, buffet, kuha sila ng pinggan, nabusog sila. Pinahinto na naman kami sa pinto, Pastor, wag muna kayo umalis. Magbaon kayo. Isipin mo, ang iniisip lang ng mga anak ko tanghalian, pero ang iniisip ng Diyos, pati yung hapunan. Amen? Ganon kabuti ang Diyos kapag sumusunod ka. Maraming mga bagay, maraming sitwasyon na walang-wala kami, and yet God provided. Ganon din ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ganito na lang kami ni Pastora kung bakit kami patuloy. Kahit minsan ang daming problema, kailangan namin kausapin, kailangan namin kayong puntahan because it is God who called us. Amen? Dahil may plano ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Kailangan lang makinig at kumilos po tayo. And even ngayon, kahit yung pag-construct ng church doon, kahit nung kausap ko si Alan, ito po siya po yung ano natin, yung engineer. Kausap ko po siya. Kung alam niya, wala kaming pera. Siguro hindi ako kakausapin ito. Basta wala kang pera, wag na tayo mag-usap. Pero ganun ang pananampalataya eh. Sabi ng Lord, build your church there. Construct. Walang laman yung mga account namin. Tapos kumakausap kami ng engineer. Ganun ang pananampalataya. Does it make sense? Pag walang pera, minsan, hindi kikilos, ayaw. Pero pag shopping, no? Sa mall, sa SM, kahit walang pera, window shopping, gusto natin. Di ba? Sukat-sukat ng damit, sapatos. Di ba ang ganda nito sa sweldo? Di ba? Sa sweldo ko. Akin ka, mine ka. Di ba? Pero pagdating sa Panginoon, wag na. Wala tayong pera, pastor, wag na tayo mag-evangelism. Wala tayong pera, pastor, wag na tayo mag-discipleship. Wala tayong pera, pastor, wag na tayo magpakain sa anniversary. Hindi. Kasi gusto ng Diyos. God loves to fill empty things. God loves to fill those who are thirsty, who are hungry. Amen? Kaya yun po yung napaka-importante kung bakit tayo po ay lumalapit sa Diyos. Another one is, right people strengthen your faith. Kailangan may mga tamang tao na kasama ka sa pananampalataya. Kaya di ba instruction sa widow, manghiram ka. Kung galit sa'yo yung mga kapitbahay mo, bakit kita pahihiramin? Kahit walang laman yung bote. Hindi kita pahihiramin. Inismis mo ako. Di ba? Kaya ingatan nyo yung buhay ninyo. Fill your lives with people na sasama sa pananampalataya po. Madalas po si Jesus ganun. Pinapaalis niya yung mga taong hindi nananampalataya na magiging sagaba lang doon sa gagawin na milagro. Kaya yung gusto kong kasama yung mananalangin, kasama ni pastor. Yung mananalangin para sa miyembro na may sakit. Kasi sakripisyo po yun. Yun ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal nagiging totoo kapag may sakripisyo. Madaling magsabi ng I love you, pero wala ka namang ginagawa. Mahal kita, pero wala ka namang ipapakain. Anong gagawin nyo? Di ba, mabubuhay naman tayo, di ba? Walang ganun, kapatid. Kainin mo yung love mo. Magsakripisyo, matuto tayo magtrabaho, mag-provide. Because there will be always sacrifices. Di ba, John 3:16, for God so loved us, the world, He gave His only begotten Son. That is a sacrifice. Pinakita ng Diyos kung ano ang tunay na pagmamahal. Kaya kailangan po natin ng mga taong kaya po natin na magsasakripisyo. Kanina nga lang po, kanina pang umaga sila Eliza dito, nagwawalis, kada walis nila, dahon na maano ulit, dahil mahangin, walang katapusang walis. Hindi na pagod. O ngayon, nandito, andyan. Sakripisyo.
Mga taong kasama dapat natin. Amen? Yan yung mga taong samahan natin. Sometimes God answers our prayer through people who are willing to help. We all need people who encourage us, believe in us, and willing to invest in God's purpose. We all need those people. Proverbs 12:26, the righteous should choose his friends carefully. Piliin mo yung kaibigan mo, kapatid. Subukan mo yung kaibigan mo. Puro palamura, nanlalait, 4 na kaibigan mo, puro ganon. Chichiyakin ko sa'yo, panlima ka. Kaya piliin mo yung kaibigan mo. Sumama ka doon sa kaibigan mo na walang ginawa kundi mag-Bible study, ang trip niya magsimba, maglingkod sa Lord. Yun ang dapat sinasamahan. Amen po ba? Are you still there? Choose relationships that strengthen your faith. Kaya kung mag-aasawa ka, sino dito naghahanap ng asawa? Choose the right relationships. Hindi pwedeng unbeliever yung mapapangasawa mo. Tas ikaw, leader ka sa church, naglilingkod ka sa church. Tapos nag-expect ka na i-bless ni Lord, i-bless yung relationship ninyo. Pero hindi ka sumusunod sa prinsipyo niya. Choose the right relationship. Amen? Doon ka sa tao na handang magmahal sa'yo at mahal si Lord kesa sa'yo. Amen po ba? Number 5, God blesses us that matches the capacity of our faith. Alam nyo, binibless tayo ng Lord. Sino dito na nanalangin minsan, Lord, bigyan mo ako ng 1,000,000. Kahit joke-joke lang. Lord, bigyan mo na ako ng 1,000,000. Pwede bang kung bibigyan mo ako ng 1,000,000, now na? Try lang natin kung mababago ba ako ng pera. Di ba? Sino nanalangin ng ganon? Minsan, parang Lord. Pero minsan hindi binigay, no? Bakit? Kasi kailangan tapatan niya kung kaya mo bang hawakan. Yung kapasidad ng pananampalataya mo, katulad ng widow. Kung ano lang yung meron siya, yun lang yung napuno. Amen? He cannot give you 1,000,000, bahay or lupa. Kung yung sarili mo ngang kwarto, hindi mo malinisan at lagi ka nalang binubungangaan ng nanay mo, iligpit mo yung kama mo, yung kumot mo, tupiin mo. Tapos gusto mo magkabahay ka. Tapos yung mga pinggan, hindi nahugasan. Tapos hindi ka man lang mapagwalis doon sa sa sala or sa labas ng bahay nyo. Gusto mo ng bahay, kapatid? Minamatch yan. Kasi kapag binigyan ka ng bahay, hindi ka marunong at madumi yung kapaligid, yung bahay mo. Naku po, gawin na lang nating warehouse, stock room. Kaya kailangan umayos muna yung ugali bago yung pagpapala. Kasi ayaw ng Diyos na nasasayang yung pagpapala. Nakikinig po ba? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Pupunan niya yan. But your hearts, yung mga puso natin, ihanda natin. Yung ugali natin, akma dapat sa pananampalataya na gusto natin. Amen? Walang sayang dapat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang sayang dapat. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Ephesians 3:20. Ganun ang Diyos eh. Exceedingly, abundantly, above all that we can ask or think, according to the power that works in us. Hindi yan sa pananampalataya mo, kapatid. Depende yan sa pagkilos mo. Saliwan mo ng kilos, sipagan mo, panampalatayaan mo, ibibigay yan ng Diyos. And the last one is, your faith does not just provide today's needs, it secures an inheritance for the next generation. Alam niyo, nung binenta yung mga jars of oil na punong-puno, sabi ni Elisha, ikaw na babae, and your sons can live on what is left. May pambayad na siya ng utang at mabubuhay na sila. Isipin mo yun, hindi lang yung pangangailangan nila that moment ang ibinigay ng Diyos. Ibinigay sa kanila kahit yung mga susunod na araw.
Pero naniniwala ako na hindi lang sa mga susunod na araw, because even her sons, yung mga anak niya, mamumuhay ng matagal. Bakit? Nakita nila ang nanay nila na nampalataya. Nakita nila ang nanay nila na kumilos doon sa pananampalataya. At kapag nakita ng bata ang pananampalataya ng magulang, ganun din ang gagawin ng mga anak. Amen? Ako po ay anak ng isang driver sa Surigao. Yung tatay ko po, ang nanay ko, Ilocano. Kasambahay. Nag-meet sila dito sa Makati, North and South. Ako ay anak ng isang kasambahay at anak ng isang tsuper. Pero dumating sa punto na sila ay nanampalataya at naglingkod sa Diyos. At nakita ko yung katapatan nila sa paglilingkod sa Diyos. Nakita ko kung paano nila sinoportahan yung pastor, yung simbahan, nagbigay ng tithes and offering. Nakita ko po yun at hindi kami nagkulang. Dahil nakita namin sa magulang namin, yun ang ipinasa nila sa amin. Kaya naman, ganun din ang buhay namin. At ganun din yung ginagawa po namin. Pinapakita rin namin sa anak namin, anak, may mga problema tayo, pero ito ang gagawin natin. Kasi gagawa din sila ng sarili nilang buhay. Pero anuman ang problema na haharapin nila, mananampalataya sila dahil nakita nila sa magulang nila. That is an inheritance na hindi kayang nakawin sa iyo ng sinuman. Amen? Lagi sinasabi sa akin ng tatay ko, wala akong may papamana sa inyo kundi edukasyon. Minsan niloloko lang ako kasi wala naman talaga silang property. Tas nagiging dramatic lang siya. Dahil education. Ewan ko, yung ganun yung mga baby boomer, mga Gen X. Di ba? Pero isang bagay na hindi niya alam is yung pananampalataya niya. Yun ang naipamana niya sa amin. Kaya mga magulang dito, sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Sino mga anak dito? Taas ang kamay. Mga magulang, ipakita niyong naglilingkod kayo sa Diyos. Hindi pwedeng, anak, magsimba ka pero ikaw hindi ka nagsisimba. Maglingkod ka anak, pero ikaw hindi ka makitaan sa loob ng church. Mga anak, makinig sa magulang kapag pinapupunta kayo ng church. Maglingkod, mag-serve. Because that is the only thing that you can do in this life. Wala ka man pera. Salat man tayo sa mga bagay dito sa mundo. Pero kung may pananampalataya ka kapatid, mag-iiba ang sitwasyon mo. Mag-iiba ang sitwasyon mo. Amen? God did not simply solve today's problem. He secured tomorrow. He paid the debt. He provided ongoing provision. And that is the heart of God. Sabi nga sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ka kailanman magkukulang kung ang Diyos ang siyang nagpapastol ng buhay mo. Amen ba, church? And here, Malachi chapter 3 verse 10. Ito yung isang prinsipyo. Alam mo, marami mga tao, Malachi 3:10, mga ano lang yan, Israelites lang yan. May mga maririnig kayo sa social media, hindi na dapat nagbibigay ng tithes. Yung mga taong na yun, mga kuripot, mga ayaw talaga magbigay. Pero nakita ko po yun sa magulang ko. Ano lang ba yung sweldo ng tsuper? Nagbibigay pa ng 10%, napakalaki. Nakita ko sa mga magulang ko. Ganun din, in-apply namin sa buhay namin, hindi kami nagkulang. At anong sabi ng Lord? If you try me now in this, says the Lord, if I will not open for you the windows of heaven, pour out you such blessing, and there will not be room enough to receive it. Gusto mo ba yung pagpapala na nag-uumapaw? Yung maghahanap ka ng, may maleta pa ba dyan? Kulang na to sa pagpapala no? Hindi tayo ganon. Amen? Ano tayo? We honor the principle of the Lord because this is honoring God. This is how you honor God in your finances. Hindi pwedeng I love you, Lord, pero yung pera mo, hindi mo man lang maibigay yung ikapo, yung bagay na para sa Kanya. Yun yung mga bagay na tinitest tayo ng Lord.
Try me on this. Sinasabihan tayo ng Lord, subukan niyo ako. Huwag yung kaparaanan niyo. Huwag yung kaparaanan natin. Palpak tayo limitado tayo. Yung paraan ng Diyos, overflowing yan. Hallelujah. And as we conclude, God still fills empty things, God still honors faith, and God still blesses obedience. And when we obey His voice, He can turn our emptiness into overflowing abundance. Bring Him your empty jar and watch Him fill it with grace, His power, and His provision. Nakikita ng Diyos yung pagsunod mo, kapatid, yung pananampalataya mo. May kailangan ka ba ngayon? Sino dito may kailangan sa Lord? And I just want you to all stand up right now. Nasa 7 taon pa lang po tayo. Pero ang Lord, patuloy na nagpapala, patuloy na nagpo-provide. And church, we are so excited for more years to come. We are excited for what God is about to do in the next years to come, because the best is yet to come to this church. Amen? Kailangan lang ng mga buhay na handang isuko, handang ipagamit, higit sa lahat, handang sumunod. Amen? Lahat ng kawalan, pupunan. Look at this widow. Hindi lang siya wala, negative na negative, baon na baon sa utang. And yet, God filled her life, multiplied it, and she became a blessing to many. And if you want that, church, I encourage you to take a step of faith right now. And I will pray for you. Just come here. Take a step of faith, because God is about to release something today